Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, isa pang Pilipina sa Israel nasawi sa missile attack. Panibagong taas presyo sa petrolyo, umabot ng hanggang halos 20 pesos kada litro. Subsidy sa mga tsuper sa Maynila, itinaas na sa 4,000 pesos. Pondo para sa ayuda, kinwestiyon sa Senado. PBBM, pinalalakas ang lokal na enerhiya. DOE, nagbabala sa fake news. Ilang residente, pabor sa Safer Cities Initiative. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Malungkot na balita po, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na isang panibagong Pilipina ang nasawi nitong linggo. Bunsod ng missile attack sa Israel, kasunod ng patuloy na umiigting na sagupuan sa Middle East. Pumanaw ang Pilipina kasama ang kanyang mga biyenan at asawang Israeli matapos matamaan ng missile. Ang isang gusali at residential area sa Haifa, bandang northwestern Israel nitong linggo ng gabi. Kasalukuyan nang isinasaayos ang embahada ng bansang Tel Aviv sa posibleng pinakamaagang pagpapauwi sa labi ng biktima sa kabila ng kasalukuyang travel situation sa rehiyon. Hindi naman nagbigay pa ng karagdagang detalye at pagkakakilanlan ang DFA kasunod ng kahilingan ng pamilya ng biktima. Sa ibang balita, patuloy pa rin ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo kung saan umabot ng hanggang halos 20 pesos ang taas presyo para sa linggong ito. Epektibo na ngayong Martes ang panibagong 4 pesos and 90 cents hanggang 5 pesos and 90 cents na dagdag singil sa kada litro ng gasolina, habang 8 pesos and 10 cents hanggang 9 pesos and 10 cents naman ang itinaas sa kada litro ng kerosene. Pinakamataas na double-digit hike pa rin sa diesel na pumalo sa 15 pesos hanggang 19 pesos and 80 cents kada litro. Samantala, bagamat pinahihintulutan na ng Iran na dumaan sa Strait of Hormuz ang oil tankers patungong Pilipinas, paglilinaw ni Department of Energy Secretary Sharon Garin, hindi umano dapat umaasa ng agarang rollback sa presyo ng langis. Aniya, hindi nito agad mapapababa ang presyo at hindi agad na mareresolba ang pangmatagalang hamon sa sektor. Itinaas na sa 4,000 pesos ang subsidy para sa mga jeepney driver na kalahok sa libreng pamasahe sa Maynila. Ayon pa kay Mayor Francisco Escoda Magoso, tugon ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Mula sa 3,000 unti-unti itong tinaasan hanggang umabot sa kasalukuyang halaga ngayong April 7. Mananatili ang programa hanggang sa April 8 bilang bahagi ng pagtugon sa epekto ng mataas na presyo ng langis. Para sa ating ulat panahon, bagamat nangingibabaw pa rin ang mararamdamang mainit at maalinsangang panahon, asahan ang maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng bansa. Posible rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa halos buong bansa na iiral sa 2 hanggang 3 araw. Maliban sa Northern at Central Luzon na kasalukuyang apektado ng ridge o extension ng high pressure area na may mababang tsansa lamang ng pag-ulan. Inaasahan naman na papalo hanggang 42 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na mararanasan muli sa Dumagas, Iloilo at San Jose Occidental, Mindoro. Susunod sa News Force. PBBM, pinalalakas ang lokal na enerhiya. DOE, nagbabala sa fake news. Pondo para sa ayuda, kinwestiyon sa Senado. Ilang residente pabor sa Safer Cities Initiative.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.